ho sa, kumbaga, kapakanan ng Presidente, ako naman ay nagtataka, sino ang nagpayo dito kay Presidente na siya mismo ang mag-anunsyo nito? Ipinahamak niyo dito ang Presidente ng Pilipinas. Tama. Pero ngayon, pasalamat ka sa kanya. Dahil ngayon, hindi ikaw ang kontrabida dito sa isyong ito. Ang kontrabida si Presidente. Hindi siya pinanigan, aawayin niya lahat. Oo. Alam nyo, ibang klase kapag ganyan po, binibigyan mo ng napakalaking power. Tsaka na ho natin pag-usapan yan. Kasi ngayon po ang ating problema sa Pilipinas, nabunga rin po naman itong taong ito. With all due respect to him. And to all the TDS. Mamaya, Big Boy, alas 7, yung balita doon ay yung ang binabanggit ng dalawang leader na ito na wala silang choice kung hindi po sumama na sa welga. Yan ang ating tampok na balita mamaya pang alas 7 po ito. Ngayon, baby girl, ito lamang. Kasi nga po tayo nagmamadali na po para po sa ating tampok ng mga balitaan. Ito hong pangyayaring ito, mga kapatid. Ako lang din po ay nagtataka kung bakit po ito ang naging desisyon ng Presidente. Malamang po may mga pumayo din sa kanya, economic managers din niya kasi nga pag pinag-uusap, sabi ko kahapon, kapag po nagkaroon na ng fair increase at ito ho mga kapatid, pag kinuwentada mo, actually, malaki-laki rin po ang aabonohan ng ating mga minimum wage earners. So definitely po, ang anak nito ay inflation and then paghingi na po ng taas sweldo. At manganganak na po itong lahat. Pero sa puntong ito mga kapatid, ano ba choice ng Presidente? Ang laki din pong sektor nito, no? Sabi nga kahapon ng Ibon, mga 2 milyon tumahigit. Oo, sa transport sector. Na nakikinabang po sa transportasyon. Ang akin lang din how do you call this? Para lang ho sa, kumbaga, kapakanan ng Presidente, ako naman ay nagtataka, sino ang nagpayo dito kay Presidente na siya mismo ang mag-anunsyo nito? Ipinahamak niyo dito ang Presidente ng Pilipinas. Tama. Maari pong maganda ang adhikain sa kapakanan ng mga commuters. Pero the fact na siya ang nag-anunsyo nito, so ngayon, para sa akin kay Banoy, huwag ka na magtampo kay Presidente, huwag ka nang magalit, huwag ka nang mag-alboroto. After all, hindi ka naman pwedeng magreklamo sa boss mo, di ba? Otherwise, you resign, no? Pero ngayon, pasalamat ka sa kanya. Dahil ngayon, hindi ikaw ang kontrabida dito sa isyong ito. Ang kontrabida si Presidente. Hindi ko lang maunawaan nga kung sino nagpayo sa kanya na siya ang mag-anunsyo. Bakit hindi niya pinaubaya dito ho sa kanyang mga shock absorber? Kung ikaw yung communications manager ng Presidente, ba't mo naman isinalang dito ang Presidente? So ngayon, siya ang kontrabida dito, siya ang nag-anunsyo Maaring sabihin, may effect ba ito sa pagiging bida sa mga commuters? Well, pwede. Pero yung kontrabida factor, ito kapag ito natuloy, wag naman po sana Pero kung wala silang choice at magkaroon po ng nationwide na welga ng mga publikong transportasyon, Houston, we have a very, very huge problem. Paano po yung trabaho ng mga manggagawang ito? Yung tinatanong mo kung sino bang nag-advise sa ating Pangulo, no? Nung nakita ko yung video kahapon, isa lang pumasok sa isip ko Patay kang bata ka. Binasa ko yung mga comments ng mga kapatid natin matapos ma-post yung video. And even the commuters are siding with the drivers here. Kasi nga po tama naman ang sentimiento ng mga driver. 40 pesos, mahigit pa nga sa ibang gasoline stations ang itinaas na po ng presyo ng diesel. Saan naman nila huhugutin? 'Di ba? Ano ito, mamamasada sila nang wala silang kikitain, magpapalugi sila? At saka dito ho kasi nung una, ang gulo Kahapon ang gulo. Nung una parang PUJ lang. Yung pala, lahat na daw po ito ay sako, pati po mga bus. Okay? So, hindi ko ho alam how will they manage this crisis now dito po sa usapin po ng binabalak ng mga transport groups na ito. Pero doon sa inyong pag-aalok ng ayuda, with all due respect, tricycle driver ang inyong inuna, tama po naman din nangangailangan yan. Pero yung mga tricycle, mga kapatid, dito pa lang kayo nakapagsisimula sa Metro Manila. Kailan kayo lilipat ng lugar? At sabi din po ng DSWD, kumpiyansa siya sa pagsasabi na huwag kayong mag-alala kasi itong ayudang ito na 5,000 at yung fuel subsidy po na ang tagal mag-release ng DBM ng pera, next week pa daw, wala pang petsa, wala pang araw. At sabi po, sino naman uunahin? Metro Manila. Huwag kayong mag-alala sa probinsya kasi doon naman kami susunod. Mr. Secretary Rex Gatchalian, ilan ang cities and municipalities sa buong Pilipinas?
pag pinag-usapan natin ang mga TODA, ilan? Meron ba ho kayo talaga ditong plano? Gaano karaming tauhan ninyo at gaano karami po ang siya ho namang mag-distribute nitong mga ayudang ito? Sa buong Pilipinas po, meron tayong 149 cities at meron tayong 1,493 municipalities. Kailan kayo pupunta sa mga lungsod outside of Metro Manila? Ayan na po ang ating kinasadlakan ngayon. Sorry po, pero ito ang katotohanan. Ito ho, dito po din lalabas kung gaano po kahusay at kung gaano po mga kapatid kapreparado ang pamahalaan sa ganitong uri po ng krisis na kinakaharap ng bansang ito. True FM. Good morning. Kami po handang-handa na po para po sa ating balitaan at marami pa tayong pag-uusapan at mga kakausapin po ng mga taong makapagpapaliwanag po sa mga isyong pambayan, and definitely po tutunghayan din po natin to sa mga nagbabangayan po. Wala silang pakialam sa oil price increase. Ang kanila po ay usapin ng impeachment. Hayaan nyo po, pag-uusapan pa rin po natin yan. Laban, bawi. Sila ang laban TNVS, pero bumawi nga ang Pangulo. Huwag kayong mag-alala. Laban bawi naman ang tawag natin dito. Tama si Kuya June. Sabi niya, pagtulog ng Pangulo, baka pag nagising, mas okay na daw. Ikaw ba yan, Donald? Para daw silang Everybody binigyan got ng... hit. Para daw silang... Nakita mo yung comparison niya? Para kami mga bata na pinakitaan ng candy, tapos di sa amin binigay ang candy. This morning po, malaman ang mensahe at may emosyon na ang mga pahayag po ng leader ng dalawang grupo. Ito hong grupo ni Calando Marquez at grupo po ng FEDUDAP. Yung pong bus daw po sila Yage kasama na din po sa pagpupulong nila mamaya para pag-usapan. Ako sa akin nga, alam nyo, hindi ito ito yung grupo na nagkakantsawan Manibela, Piston, yung dalawang yon sa pagkakataon po nagsasama, yung Piston tsaka Manibela. Pero sila po ay hindi nakakasama ng grupo ng FEDUDAP. Kasi itong grupo ho nila Calando, itong grupo ng FEDUDAP, ito yung pabor sa modernisasyon Ayan. Ito pong grupo ng Piston, ito ho ay kontra doon sa jeepney modernization. Kontra po sa pamamaraan ng pagpapatupad. Oo, kasi hindi nga di kontra kakayanin. sa prinsipyo. Oo. Okay sila for Yeah, modernization, okay. pero they don't think kakayanin ito ng mga jeepney drivers. Oo naman. So siguro ho ngayon, sabi nga, this will transcend. Ito pong kanilang mga Pagkakaisa. belief na ito. Dahil ngayon, ang pinag-uusapan na ay kabuuan na no? Yung benepisyo, yung pong kapakanan sa kanilang sektor. So dito po talaga, tabi muna. No? Dito ho, unity ang kinakailangan para one voice. Pagkakaisa. One voice, one concerted action. Para ho mas malakas ang inyo pong tinig. Mas maramdaman. At mas maramdaman. Hindi ho panahon ngayon ng pagkakawatak-watak sa inyong sektor. Amen. Para bagang kay MU at ilang pong mga grupo ng labor, ay mga ALU, etc. Sila mismo, di ba? Kanya-kanyang venue kapag May 1 araw po ng mga manggagawa. Iba-iba ho ang kanilang grupo. Pero sa panahon po na iisa ho talaga ang ipinaglalaban at mukha pong meron pong binabanggit nga dito na pagkukulang at pagkakamali ang gobyerno sa desisyon na ito, palagay ko po, you really have to be united. Saan ba nagkamali dito ang presidente? Sa inyo kung palagay, nagkamali ba dito? Ang kanyang iniisip lamang po, girl, kapakanan ng mga commuters. Mas marami nga daw po ang commuters. So ang kanyang inuuna ay kapakanan ng mga manggagawa o mananakay. Ay tama naman yung girl. Pero paano mo naman po babalansehin yung pangangailangan ng mga sinasakyan ng mga commuters. mananakay? Oo, tama. Huwag kayong mag-alala. Kasi meron ho naman daw ayuda. Ayuda, kailan? Ayuda, saan? At hanggang kailan? Okay. So, ang sabi po naman nito pong DSWD, huwag kayong mag-alala. Nagsimula lamang kami sa tricycle. At una, hindi ho sa ating minamaliit o hindi dapat makatanggap ang mga tricycle drivers. Pero, bakit nga naman nauna ang tricycle? Para bagang sila ang major din, di ba? Na sinasakyan ng ating mga kababayan. Well, anyway, nandidiyan na yan. Pero yan po'y tricycle pa lang. Katakot-takot ng sakit ng ulo ang inyong inaabot. Kung pupuntahan po natin yung pong ilang pang mga transport organizations, lalabas kayo ng Metro Manila. Tanong, sa 149 cities
and 1,493 municipalities na may mga habal-habal at meron pong mga tricycle, at meron din pong mga jeepney o mga bus. Sino sa mga ito ang mauuna sa inyong AX at sa inyong fuel subsidy? O uunahin nyo naman po yung mga nandoon ang media coverage. True Tignan FM. po natin mga kapatid at tayo po hihingi ng sagot dyan mula po sa DSWD at maging sa DOTR na ngayon daw po ay naunawaan natin abalang-abala at hindi po pwede pong makapanayam. Kung ikaw si Banoy Lopez, Madam Chair, ano ang iyong nararamdaman nung kahapon ay bigla na lamang nag-anunsyo ang boss mo na yung desisyon mo at inilabas ng LTFRB DOTR na desisyon dito po sa provisional fare increase ay binabawi? Well, kung ako si Banoy, kahit hindi ako si Banoy, masasaktan ako at magagalit ako. Pero yung sakit at galit, itatago ko. Kasi syempre, boss ko yan eh. Baka pag nagpahayag ako na hindi ako sumasang-ayon sa'yo, bukas wala na akong trabaho. Lalo pa hanggang ngayon, acting pa rin siya ha. Hindi pa rin naman talaga siya itinatalaga. Yun nga ang huling tanong mo sa kanya, nang huli po nating makapanayam dito, si acting DOTR Chief Banoy Lopez. Hindi lang para sa kanya, maging yung mga nasa LTFRB na para bang lalabas sa mga tao na, teka, bago ba kayo nag-approve ng decision? Hindi ba muna ito, kumbaga hindi nyo ba muna binigyan ng signal ang Malacanang na ito po, okay po ito na pag-aralan naming maigi, ito po ang magiging increase. Wala ba kayong group chat? Ako na po ang magiging moderator para makapag-usap-usap kayo. Kasi tama yung sinabi kanina ng isang jeepney driver na nakausap natin, ang sinasabi niya, parang ang lagay. Ano to? Si Pangulo lang talaga nagdedesisyon? Okay. Hindi niya na sinasaalang-alang kung ano ang napag-aralan ng LTFRB at maging ng DOTR. Well, Ano sabi niya? kung ako si Banoy, Anong ako gagawin si Acting Secretary Kung ikaw si Banoy, anong gagawin mo? Hindi, anong aking pakiramdam? Kako ang katanungan Ako, ko. magagalit ako eh. Ako matutuwa ako. Ay, bakit? Matutuwa ako. Oh, talaga? Oo. Bakit? Ay, salamat. Oo. Ay, salamat. Oo. Ikaw ang bumawi. Hindi ako kontrabida. Yun lang. Hindi ba? Okay, so ang silver lining dito, Acting Secretary Banoy Lopez, at least hindi mukha mo, hindi ikaw, yung pinaharap para sabihin na, oy, yung nilabas naming order, hindi na namin itutuloy. Right? Ngayon kasi nabawasan ka. Kumbaga yung pagiging kontrabida sa sektor ng transportasyon, hindi ikaw. Bida ka nila ngayon. Ikaw yung nagbigay ng increase eh. Ikaw yung nag-aproba doon sa provisional increase. Ang kontrabida sa hanay po ng public transportation, yung ngayon, kumontra at bumawi. So pasalamat ka, Sec Banoy. Yan ang silver lining para sa iyo sa desisyon na ito ni Pangulong Marcos. Parang di na pag-isipan, Tsaka ang matindi nito, hindi lang basta, hindi lang naglabas ng statement na parang nakaprint. Video, guys. Ang hirap bawiin. Video po yung nilabas ng Pangulong Marcos. Kung ako ang First Lady, kung nasabi niya yan sa akin, pipigilan ko siya eh. Ay, honey. Ikaw, pabaya mo na lang sa sekretary mo. Hindi, sayang naman yung pogi points sa mga commuters. But honey, paano ang pogi points mo sa mga drivers? Paano yung pogi points kung wala masakyan yung commuters? Yun na nga. Kapag pasabay-sabay itong magwewelga. Well, anyway, sa ngayon po ang ating problema, Friday bukas, sa panibago pong trading na naman po mangyayari po sa presyuhan po ng petrolyo, ha? At mukha pong ngayon, ang pinakahuling balita nga po ay mukhang itong Estados Unidos, sa lahat po ng mga nagmamasid, sa lahat din po ng mga nag-aanalisa sa mga pangyayaring ito sa gitnang silangan, mukhang parang hindi klaro yung kanila pong exit plan dito o plan B. Parang inaamin ni Donald Trump, merong interview sa kanya, at sabi niya, we are shocked. Bakit daw dinadamay ng Iran ang mga bansa sa Middle East? Nakita ho ninyo? Bakit? Oo. Kapag... Talaga, no? Isa pa yan si Donald Alam nyo, matatapos itong Hinahanap ating yung problema, pamalo ko magkakaroon tayo ng reprieve dito kung matatapos agad ito eh. Nasinimulan itong 2 taong ito, 2 bansang ito eh. Damay tayong lahat. At ngayon, ang tanong nga ng iba, anong ending nito? Paano to? Meron pong isang report na ang sinasabi,
Oo. Para mangyari ang gusto mong mangyari, na makopo itong mga pasilidad ng Iran at talagang magtago o mawala sa mundo yung mga leader nila, kinakailangan mo ng ground troops deployment na kailangan daw ng congressional approval pag ganun na. Ibang usapan na yon. Kasi ang Amerika po, sa mga nagdaan, ayaw na po nila basically ng mga pag-uuwi ng kanilang mga anak na pagkabata-bata pa na laman na po ng ataol. Yun po yung kaya may concern sila, kaya wala hong nangyayaring ganyan kasi libo-libong mga sundalong Amerikanong ipapadala mo dyan na hindi daw po posibleng mangyari sa mga panahong ito. Napaghandaan nga ito ng Iran. Ito pong kanilang ginawa. Hindi kagaya nung June na mabilis. Hindi po ba? Na hindi nga po umabot halos ng 2 linggo. Pero ngayon po, 3 linggo na. Wala pa pong sinasabing ending nito kasi nga nagulat sila sa ginagawa ngayon ng Iran na para bagang idadamay namin itong mga to para buong mundo na mag-react at kayo sisihin Amerika at Israel sa pinagagagawan niyo sa amin. Ito ho yung ating kinasadlakan nang dahil sa desisyon ng 2 tao, Donald Trump and Benjamin Netanyahu. Dahil sa kanilang maling akala. Nagkaroon sila mga kapatid ng failure of intelligence. Yun ang Nagkaroon po nag-aaway-away sila siguro sila ng ngayon. pagmamaliit sa kakayahan ng Iran na lumaban. Ito ho ang ibinubunga ngayon. At itong si Trump, ang gusto niya kapag inaaway nila, aawayin mo rin. Tama. Diba? Napaka-immature. Oo, ang Everybody got kaaway ko, dapat kayo dyan sa European Union, kaaway nyo rin. Everybody got hit. Tulungan nyo ako dito. Oo. Kayo dyan sa Southeast Asia, ang kaaway ko, kaaway nyo rin dapat. Pag hindi siya pinanigan, aawayin niya lahat. Oo. Alam niyo, ibang klase kapag ganyan po, binibigyan mo ng napakalaking power. Tsaka na ho natin pag-usapan yan. Kasi ngayon pong ating problema sa Pilipinas, nabunga rin po naman itong taong ito. With all due respect to him. And to all the TDS, mag-sorry ka sa mga TDS, Trump diehard supporters. It is now 9:06 in the morning.